So ito na nga, mga minamahal, nako, mukhang meron natang mamumura itong si Duterte sa kanyang mga kubol. Dahil mga minamahal, itong si Panelo, itong si Butiki ay mukhang nilalaglag ng pahapyaw itong si Baste Duterte. So ano nga ba yung kwento? Medyo mainit-init kasi mga minamahal yung politika sa Davao. Kasi may posibleng dalawang tatakbo bilang mayor ng Davao. So, sino nga ba yung posibleng tatakbo? Eh, aking balita, dito mismo ipapakita ko sa inyong video, sa kanyang interview, na isang bishop at isang walang utang na loob daw. So, kilala naman natin mga minamahal kung sino yung pinapatamaan niyang walang utang na loob. Walang iba kundi yung mga Nograles. Dahil in the first place, yung tatay ni Migs, if I'm not mistaken, si Carlos, di ba? Inappoint po yan ni former President Duterte bilang Civil Service Commission at ininduso din ni Duterte yung PBA party list noong 2016 or di kaya si Migs kasi si Migs din yung nakikinabang ngayon ng PBA party list. So hindi pinangalanan ni Panelo itong taong walang utang na loob pero pinangalanan niya yung bishop. So ngayon, ang punto kasi dito mga minamahal, mainit yung tensyon ng politika sa Davao at pag mawala pa yung Davao sa kanila, okay na lang mawala yung Pilipinas, wag lang yung baluarte nila which is yung Davao. Kasi pag nawala yan, mga minamahal, tapos na po ang kanilang career sa politika. Biruin nyo, ginawa na nilang negosyo. Ginawa na nilang pamana ang politika. Nagkaroon ng political dynasty doon sa Davao. Pero hindi natin may tatanggi mga minamahal na medyo malaki-laki na din talaga yung nakamkam ng mga Duterte sa politika. Pero dapat magising na dito yung mga taga Davao eh. 'Di ba? Magising na sila at walisin nila yung mga salot at mga kalat diyan sa Davao. So ngayon sa papaanong paraan nilaglag ni Salvador Panelo itong si Baste Duterte. Sinabi niya sa kanyang interview na kapag si Baste daw ay tumakbo, madami ang tatakbo pagka mayor. Pag si Duterte daw ang tumakbo, wala daw tatakbo, mga minamahal, na mayor. So ano yung ibig sabihin nun? Mahina si Baste Duterte. Totoo, mga minamahal, sinabi niya yan. But anyway, 2 minutes to. Putol-putulin natin at magkomento tayo sa mga small details ng kanyang mga sinabi. Nasa dulo kasi yung twist. So ngayon pakinggan natin to mga minamahal. Is pang maghain ng kanilang COC na hindi pa namin alam. So far yung narinig ko may Bishop, yung Nograles, and the Dutertes. Ang tatakbo daw dyan ay yung walang utang na loob sa mga At kasi daw pinangakuha na pag tumakbo ka, papalunin ng tip, pupondohan kita. Yan daw ang start. Pupondohan kita. Kaya tumakbo ka na. Ayun naman daw, walang utang na loob. Sabi, kailangan ko muna ng 1.5 billion pesos. Ay. O tingnan nyo mga minamahal, hindi niya minention kung sino yung walang utang na loob na yun. Kasi alam niyang libelous yun eh. Biruin mo, magbabanggit ka na, hindi kasi bibigyan niya ng 1 billion. 'Di ba? 1 point something billion na yan. Kahit 100 million lang yung gagastusin. Yung rest, ikamkam sa bulsa, panalo pa din at the end of the day. 'Di ba mga libelous yun? Pag pinangalanan niya si Nograles. Pero sabi nga ng anchor na babae na to, ang nababalitaan nila, yung Bishop tapos si Nograles. Ito namang si Panelo, ang sabi niya, yung tatakbo, yung Bishop tapos yung walang utang na loob. Alam naman natin mga minamahal kung sino yung walang utang na loob na yun. Mukhang masyado mo pang pinapakurious yung mamamayang Pilipino or play safe ka dahil ayaw mong makasuhan ka. Ganun yun. O, continue. May acceptance fee, ganyan. Para gamitin niya yung 100 milyon tapos yung isi-safety niya na para sa sarili niya. Manalo o hindi, panalo siya. Ganun yan eh. Ay, negosyo to.
Parang fundraising ng personal at Rizal. Ang gagawin niya. Kaya, Ang lalim ng accusation nila, no? Ang lalim pero hindi nila kayang panindigan. Nakakaloka. maganda yan dahil kung tatakbo si Baste, siguradong maraming gusto tumakbo. Lalo na Narinig nyo? Pag tumakbo si Baste, siguradong maraming tatakbo. O, rinig nyo yun? O, pag si Baste, ang tumakbo, siguradong marami ang tatakbo. So, ibig sabihin nun, si Baste, pag tumakbo siya, hindi siya kinakatakutan. Kasi palpak, mahina si Baste. Tama ba? Continue. lang po ng flow. Pero pag si dating Presidente Duterte, delikado. Dahil paglabanan kasi ng mga pera, delikado yung hindi mismo yung tatay. Pag pera labanan eh. Pero kung mismo yung tatay yung tatakbo, wala yung pera-pera nga. Ayos sila lahat nun. Oh, see? Pag si Duterte naman tumakbo, kahit maglabas sila ng pera, hindi yan mananalo. So, ang ibig mo lang talagang sabihin, yung malakas lang at nagbubuhat ng angka nila is yung ama. Yung amang ugod-ugod na. Papatakbuhin nyo pa yun, eh, hindi na nga nakakapagsalita ng maayos. Papatakbuhin nyo pa yun, eh, lagi na nga na-hospital yun, nakoma pa nga according sa balita. Diba? Pa-blind item. Yun ba yun? Papatakbuhin nyo pa yun? Para lamang matalo yung mga Nograles? Ha? Dahil alam nyo na hindi kaya at hindi uubra si Baste? Oh, my goodness. My goodness. Di ba? Napaghalataan kayo. Natakot talaga kayo sa mga Nograles pag si Baste ang tumakbo dahil in the first place, matatapos na ang political career nila sa Davao. Kasi hindi mo nanalo si Baste eh. Hindi mo nanalo si Baste sa kanila. Lalo pa tumuugong din yung issue na itong si Digong ay tatakbo din sa local. Papatakboy ninyo, tanda-tanda na ng tao? Di man lang ba kayo naawa? Sko? Well, ito pa naman ang challenge ni PRRD. Diba? Lagi sinasabi yung campaign period ng presidential campaign na walang kahit isang eleksyon na hindi siya natalo at Rizal. Talagang lagi siyang nananalo. Tapusin natin yung kabulsita ng mga hayop na yan. See? Maaga pa lang nilalaglag muna Panelo si Baste. Maaga pa lang pinaamoy mo na walang kalaban-laban si Baste sa mga Nograles. Maaga pa lang pinamuka mo na itong mga Nograles ay umaangat pag si Baste lamang ang kalaban. So, threat nga yung mga Nograles sa inyo. Mga minamahal, matagal na po talagang merong hidwaan yung mga Nograles na yan. Pero, kaya sinabi nga ni Panelo na walang utang na loob, inappoint po mga minamahal ni Duterte, yung tatay ni Migs Nograles, bilang Civil Service Commission. Diba? Tapos, wala kang utang na loob, kakalabanin mo. Parang ganun yung labas ni Panelo, ganun yung atake ni Panelo. Inappoint ka, binigyan ka ng posisyon, tapos kakalabanin mo yung amo mo. Parang ganun mga minamahal. So, ganito pala, pag tinulungan ka, 'di ba? Wala ka ng free will sa mga gusto mong gawin. Pag tinulungan ka ng isang tao, dapat yung tumulong sa'yo, kukontrolin ka na. Ganun ba yun? Yung ibig sabihin mo, Sal Panelo? O kunyari, tinulungan ako ng mga kapwa ko vlogger. Tapos pag sinabi nilang banatan mo si ganito, ganyan, kasi may utang na loob ka sa akin, kahit hindi ko naman desire na banatan yung taong yun, babanatan ko dahil inaalala ko sila, dahil tinulungan nila ako, at yung taong yun, hindi naman ako tinulungan. Ganun ba yung gusto mo mangyari? Ganun yung logic, mga minamahal Kita nyo yung kababawan mag-isip ng mga animals na to. Nakakatawang isipin, pero mga minamahal, amoy na amoy. Diba? Amoy na natin na mahina nga talaga itong si Baste. Kaya pinupursyo nila itong si Duterte na tumakbo. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga minamahal, nag-iisa na nga lang yung Davao na baluarte nila, mawawala pa. Kaya hindi papayag dyan for sure yung mga Duterte. So in the last minute, posible na si Digong ang tumakbo bilang mayor ng Davao. Posible yan. Kasi pag si Baste, hindi yan uubra kay Migs. Hindi yan uubra kay Migs.
Lalo pat hindi maganda yung kanyang pamamalakad. 'Di ba? Nagigising na yung taong bayan sa mga peking approach nila, tas malaman-laman natin yung municipality nila puno pala ng addict. 'Di ba, mga minamahal? So, para sa akin, medyo, amoy na nga. Ang init at tensyon dyan sa politika sa Davao. So, lumaban ka, Migs. We are supporting you. Lumaban ka, Migs. Matalino at maganda ka na public servant. Hindi lang beauty talaga si Migs, mga minamahal. Hindi lang talaga beauty. May brains talaga. Diba, linisin mo, Migs, yung Davao. Linisin mo. Gisingin nyo ang Davao. Davao deserves better. And magiging better lang yan pag tumakbo ka.